Daming trucks. Yo, long time no vlog. Punta lang tayo sa dentist. Walang parking dun eh, kaya motor dadalhin natin para madali isalaksak dun sa hindi matutuo na part nung facade ng dentist, ng dental clinic. Medyo meron tayong katamaran sa pagbablog lately. Saka hindi rin tayo masyado nagra-ride. Kaya pag kailangan lang talaga, doon na lang muna. Kasi kung hindi maulan, sobrang init naman. Medyo nakakawalang gana eh. Nabawasan talaga yung desire ko for riding. Lalo na nung nagka BF3. Although, pag nagpasokan na, araw-araw mawawala sa bahay yung BF3 kasi gagamitin ng anak ko eh. Kaya malamang mapaparide tayo ng mas madalas. Pero habang nandyan pa siya, ine-enjoy ko lang lagi kasi wala na tayong kotse, yun na lang. Hindi, may isa pa pala, Embrio. Pero gas car kasi. Ice baby. Tayo sa gitna. Go na. It's a go. Let's go, BYD. BF3 talaga eh. Sabi nga ni James May dun sa Rivian na nasakyan niya, he loves being in it. Ako rin, I love being in the BF3. It feels good when I'm driving it. Bago na kasi yung location ng dentista. Dun pa rin naman, same street. Lumipat lang ng lugar. Pero ganun pa rin, wala pa rin parking. Mahirap na matsempohan ng towing. Nung isang araw nga, dala ko yung BF3. Nagpunta ako sa bangko. Tapos sabi ko, pauwi, gusto ko ng subway. Sergeant Esguerra, nasa nakalye. Dati, pwede ka mag-park dun sa loob nung parang parking garage ng building ng subway. Ngayon, ayaw na nila. Gusto dun sa labas pumarada, dun sa sidewalk. Bawal dyan eh, sabi ko dun sa parang guard. Hindi siya, tatawagin ko lang kayo pag may towing. Hindi na, matitikitan pa, di ba? Hindi naman niya babayaran yung ticket eh. Illegal parking, mahal yun. Ingay nung aftermarket exhaust ni Kuya. Why? Was there an accident? That's why we left 30 minutes early. Ganda talaga ng jeepney oh. Saan ang saan ang saradong lane? Siyempre gitna, safe tayo, di ba? Sa left ba? Ayun, sa left nga. Sinubukan ko pala mag roller skates ulit kasi nga tambay tayo dati sa Alimol, di ba? Sa skate town. Eh meron na pala ulit mga skating rinks na malalapit. Yung I forgot the name. Basta meron sa may Fiesta Carnival, although nagsara na pala yun. Pumunta pa kami doon ng anak ko eh. Pagdating wala na pala, sarado na. Kaya yung doon sa may Decathlon, sa may Marcos Highway kami pumunta. Gusto ko lang din ma-experience ng bunso ko na mag-skates. Ngayon, kompleto na sila sa safety gear. May helmet, merong parang palm protector, knee pads and elbow pads. Tapos meron ding parang crutch, parang walker siya eh, na digulong na pwede mong gamitin para hindi ka bumagsak. Yung anak ko as in zero experience, first time niya talaga. Ngayon, 2 beses siyang bumagsak, buti na lang may safety gear. Kung hindi, baka nabagok na talaga siya. Na-trauma, ayaw na daw niya ulitin. Ako naman, nung umpisa, ginagamit ko yung assist, yung digulong na parang hahawakan mo. Tapos nung medyo nanumbalik ang ating confidence, yun na, hindi ko na ginagamit. Although yung nakuha kong pair of skates, may parang kabig sa kanan yung right shoe, yung right skate. Kaya hindi ko na rin pinapalitan, pero hindi 100% yung experience na maganda eh. Pero okay yung skating rink, malaki naman, tsaka kami lang yung tao nung time na yun, weekday kasi. Saya din, ako natuwa, yung anak ko na hindi natuwa.
Ang lakas din makapawis nun. Tapos nung una naka-helmet pa ako. Tapos nung nagkaroon na akong lakas ng loob, tinanggal ko na rin kasi sobrang pawis na ako. Crowded. Sa BF3 naman, parang wala na akong maisip na i-upgrade dun eh. Baka yung ano na lang, round headlights pag may lumabas na matitipuhan natin. Dami kasing iba-ibang klase nun eh. Nag-aabang tayo ng pinakagusto natin kasi yun yung tititigan mo at lilinisin mo at makikita mo lagi. Anyway, yung Vogue for sale pa rin. Kahapon, niride ko siya nung umaga. Sakto pag uwi ko, bumuhos yung ulan. Pag hindi ko ito mabenta sa gusto kong presyo, okay lang. I'll just keep it. Alagaan na lang natin. Saya pa rin gamitin eh. Very manageable. Pero kung gusto nyo magka-Vogue 500cc na motor, it's the 500AC BYD pickup truck. Nice. Ano kaya yan? Full EV or hybrid? Kailangan din gamitin yung gasolina nito kasi baka mapanis. Huwag na tayo makitraffic dyan, balik na tayo. Let's go home. Ngayon medyo gumaganda na yung panahon. Hindi masyado mainit. Sumasarap na ulit mag-ride. Still good man. It's the Vogue. Alagang kasa. Iniikot ko lang para na-charge yung battery. Hindi kasi pwedeng ano lang eh, painit-init lang. The Thursday rush hour. Mamaya mag-ahatid naman tayo sa may San Juan kasi merong gig yung anak ko. Walang parking dun. BF3 gaming syempre. Sumisipag ako maghatid pag BF3 yung dala ko eh. Pag ice car boring. Kasi yung BF3 parang ka nakamotor. Yung torque niya kasi sobrang lakas eh. Parang big bike. Parang pag inapakan mo, nandun ka agad sa gusto mong marating. From point A to point B, kunyari gusto mong pumosisyon sa kabilang lane, overtake, lahat, nandun lahat. Basta city lang, yung mga speed ng city. Hindi tayo nagpapagas ng mga full tank kasi mapapanis lang yung gas. Dahil bihira lang naman magamit. Yung R90 ni Nick, may problema yung throttle assembly eh. Parang yun daw yung part na madalas masira sa mga BMW. Si Philip din, yung BMW niya na GS, nagkaroon din ng ganun same problem. Mas mahal yung pyesa. Ganun talaga eh. Expensive bike, expensive parts. Kaya dito lang tayo sa mga abot kaya natin. Same thrill. Kahit yung Cab Pro eh. Sobrang thrilling din pag nira-ride eh. Enjoyable talaga. Yung Vogue din, enjoy na enjoy ako nung inikot ko kahapon. Parang brand new pa rin talaga eh. Kaya kung hindi mabili yun sa gusto kong presyo, wag na lang, gamitin ko na lang siya as entrance to the expressway when needed. Sobrang well maintained ng Vogue natin. Lapit na. Nilagpasan na natin yung old site ng clinic. Banda dito yun sa may BPI pala dito. Ito. Naku, saan lalim nito. Oh my God. Dahan-dahan lang. Ayan, hindi na tayo matutuwa nito. Pasok na yan. Pag umulan, ready naman tayo. We got the gear. Alright, that's it. Uwian na. Pag-asos tayo dun. Ilang pasta din kasi. Sumasarap na magmotor ulit. Hindi na ganun kainit. Although kasi tagulan na nga. Papadalas na tayo magmotor niyan. Lalo na puro bagong PMS pa yung mga motor natin. Suabe itong S125. May nagtanong, kamusta daw ba yung 12S? Kung sirain ba? Hindi sirain yun, maintain nyo lang. Kaya lang naman tayo nagpalit ng yellow speed na nabudol tayo ng Jomic eh. Pero yung 12S napunta sa sprint ni Nick. Kaso nabenta na rin niya yun. Kaya hindi na natin alam kung nasa na yun. Nasa mabuting kamay naman siguro. Sulit yun, 12S. Itong yellow speed kasi mas mura. Tsaka isa tayo sa mga early adapters ng 12S nung bagong labas yun eh. Kaya siguro medyo pricey pa siya. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano. Pero no regrets yan sa mga CVT upgrade na unbranded. Alam mo naman tayo, hindi tayo mahilig sa mamahalin ng mga bagay. Wala nga tayong relo eh. Hindi tayo mahilig. Gusto natin mga mura lang. Ang hinahanap natin mura pero quality. Ganun lagi. Pero syempre yung iba gusto talaga branded. Hindi mo na rin man sila masisisi. And if they can afford it, why not? Diba?
Ganun lang yun. Kanya-kanyang trip lang yun. Yung trip natin, yung affordable. Ngayon, ang pina-project naman natin, solar, para libre na yung VF3 usage natin. Kailangan lahat ng pagtitipid inaatupag na natin. Kung saan tayo makakatipid, doon tayo, diba? Nag 168 pala kami ng anak ko ng isang beses. Wala lang, trip lang, isang weekday. Kumain kami dun sa Mitzi's, yung sa food court ng 168, yung may pinakamasarap na lechong kawali sa balat ng lupa. Grabe yung lechong kawali na yun. Unforgettable. Para dun lang dadayuhin ko yung Mitzi's eh. Dadayuhin ko yung 168. Medyo hassle lang kasi ang gulo-gulo dun, yung papunta dun. Masalimuot, mag-drive sa Maynila, dami pang traffic lights. Considering na yung distance travel namin dun is even shorter than going to and from my son's school in total. Yun nga lang, parang mas nakaka-stress kasi magulo, masikip, daming stops. Sa parking, hindi naman kami nahirapan. May basement parking naman yung 168 eh. Huling punta ko dun, sobrang tagal na, grabe. Siguro more than 5 years na. Pag may EV ka, lalo na yung VF3 na maliit lang, yung mga ganong distansya, sisipagin ka din mag-drive eh. Kasi nga, walang gastos eh. Mura lang eh. Init na, ayan na ang ating iniiwasan. Sabihin na naman ni BSR, masyado kang maselan, brad. Siya kasi, grabe, nagbabike ng matindi sa init ng araw. Eh pag na-spoil ka na sa EV, naka-aircon, may sounds. Kaya kasi kinumpute ko din, kung ang nagastos namin total dun sa biyahe papuntang 168 at pauwi is around siguro mga 109 pesos yung kilowatt hours na amount. Kung nag-cabro ka, siguro wala pang 70 pesos na gastos ko. Pero mag-isa ka lang. Tapos wala kang aircon, wala kang sounds. Kaya okay na rin. Definitely mas matipid yung cabro sa VF3. Pero wala ka namang aircon, di ba? May comfort na binibigay eh. Hindi ka na mag-gear up. Kahit naka-shorts ka lang, medyas, sapatos, tapos na, alis ka na. Magsuklay ka lang para hindi ka naman mukhang bagong gising. Kaya ano eh, nakaka-spoil talaga. Tapusin ko na dito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Nag-update lang tayo sa vlog, sa buhay-buhay. Boge for sale pa rin. Sana mabili sa magandang presyo. Huwag nyo na i-share. Atin natin lang to. DJ DLS on the Vespa S125. Peace out.